Ito ang bagong studio monitor ng Edifier, ang Edifier MR5 na merong Bluetooth 6.0, high-res audio wireless support at LDAC support at marami pang mga features to tulad ng XLR at TRS inputs para sa audio interface natin at mixer. Kaya samahan nyo ako sa video to, ipapaliwanag at ipaparinig ko sa inyo yung tunog nito at marami tayong pag-uusapan sa bagong studio monitor ng Edifier, ang Edifier MR5. Okay guys, kung nakagamit na kayo ng studio monitor na galing sa Edifier like yung MR3 tsaka yung MR4 nila, marami talagang pagbabago at mas maraming ino-offer na features ang Edifier MR5. Like mas powerful yung base nito at mas maraming inputs kumpara natin dun sa dalawang version na yon. At ang pinakamalaking pagkakaiba talaga ng MR5 sa MR3 tsaka MR4, meron tayong crossover connection dito na mas accurate yung binabato niyang frequency dun sa passive na speaker niya. At ang maganda pa dito, meron tayong 5 inches na downfiring subwoofer na wala dun sa dalawa. Kung naghanap kayo ng upgrade sa mga studio monitor nyo, magandang upgrade talaga ang MR5. At first time kong gumamit ng mga studio monitor na ganito at nagulat ako sa sounds niya. At mamaya papaliwanag ko yan kung bakit. Okay, before anything else, yung presyo nito naglalaro sa 7 to 8,000 at nakadepende po yan sa sales. Minsan nagbabago kasi yung presyo nito. Pero para sa akin, sulit na yan para sa mga gantong studio monitor. Pero dito muna tayo kung ano makukuha natin dito sa box. So ito po yung box niya. Meron tayong crossover connecting cable dito. 9 pin siya para sa accuracy ng frequency ng sounds niya para dun sa passive. Then RCA cable para dun sa PC. 3.5mm na audio cable, power cable, at may mga manual tayo tsaka documentation. Then of course, ito yung MR5 natin na solid talaga yung material. So ako, meron akong Edifier speaker before at tumagal talaga siya ng 7 years at hindi ko na lang siya talaga ginamit, nasira na lang talaga siya dahil nung nag-YouTube ako, marami ng speaker na dumating sa akin. So masabi ko na quality yung build at pangmatagalan talaga yung mga speaker ng Edifier at alam ko na tatagal talaga at maganda talaga yung brand na to. Well anyway, nagustuhan ko yung copper accent nito dun sa tweeter tsaka dun sa mid at ang bago dito, meron tayong 5 inches na downfiring subwoofer at nandito nga yan sa baba natin dahil meron tayong butas magkabila. Then sa taas naman, ito yung 1 inches na silk dome tweeter natin at sa gitna naman, ito yung magandang speaker natin na 3.75 inches na mid driver. So tatlo yung driver natin dito, both passive tsaka active speaker. So sa passive speaker, ito lang yung makikita natin, meron tayong 9 pin connection dito para dun sa crossover connection natin, pero mas maraming naglalaro na specs dito sa active na speaker niya o dun sa pinaka main na speaker nito. Like dito, meron tayong RCA input for laptop tsaka desktop computer, TRS tsaka XLR input para sa mixer tsaka audio interface. Kung mahilig kayo mag-mixing, pwede to. At minsan itong TRS tsaka XLR input na to, hindi mo makikita sa ibang monitor speaker. Kung meron man, medyo pricey o may kamahalan talaga. Nandito rin yung Bluetooth pairing button natin. Then we have settings for acoustic space compensation na high self knob at low self knob na makakat niya o mabuboost niya yung 10 kHz natin by negative 6 decibel up to plus 6 decibel. At yung low knob naman nito makakat niya o mabuboost niya yung frequency natin ng 125 Hz by negative 6 decibel to plus 6 decibel. So nakadepende lahat yan kung saan naka-place yung monitor speaker natin, pero mas ma-setup natin ng maayos yan sa applications niya na Edifier Connects at mamaya i-tour ko kayo doon. Then nandito yung mga port natin para dun sa power at yung 9 pin connector natin para dun sa passive speaker. So sa harap ng active speaker natin, nandito yung 3.5 audio ports natin at 3.5mm na auxiliary ports. Then nandito rin yung knob natin para dun sa power tsaka volume. Pag press natin, may mga color coding tayo dyan. Pag red na sa monitor tayo, green naman para sa music mode at white naman para sa customization ng equalizer niya. So makakustomize natin lahat yan sa Edifier Connects na application. Then we have root mini square o RMS equal to 110 watts. So kung pinag-combine mo talaga dyan, malakas po talaga, aabot siya ng 110 watts. At ang frequency response naman nito nasa 46 Hz up to 40,000 kHz. Ganun po siya kalakas. At kapag pinag-combine mo yung dalawang speaker nito, yung passive tsaka active niya, umaabot yung timbang niya ng 10.38 kg. So medyo may kabigatan yung dalawang speaker nito. At kapag nahawakan mo, quality po talaga yung mga build na ginawa dito. Okay, bago ko parinig yung sounds ito muna yung aasahan natin na quality dito sa Edifier MR5. Dahil meron nga tayong downfiring woofer dito, mas may enjoy yung sounds ito. Dahil dun sa MR3 tsaka MR4, meron lang tayong 2-way driver doon. Unlike dito na meron tayong 3 driver setup. Pero mas makikita mo yung totoong sounds ito kapag nasa monitor mode tayo dahil yung sounds ito is flat lang at malinis kapag pinakinggan mo. Pero mas makakatulong yung music mode dito o customized mode if ever na gusto mong pa-music o pang-party to. At kahit na nasa mode tayo ng customized mode tsaka music mode, malinis at wala kang marinig na distortion o para sabog yung sounds. Kumbaga kung palinisan lang talaga, nandun na tayo sa part na yon. Pero first time kong gumamit ng mga studio monitor na ganito at nagagamit ko talaga yung tatlong modes nito. Lalong lalo na content creator ako at mahilig ako
ko sa music. So aasahan natin dito malinis tsaka malakas yung sounds niya, at akala ko dati hindi ganun kalakas yung mga gantong studio monitor, pero nagulat ako sa pinoproduce ng sounds. Maganda at malakas yung bass, in your face talaga yung tweeter niya, pero ang pinaka-importanting narinig ko dito at napakaganda sa tenga, yung mid niya na tamang tama yung timpla, hindi basag, walang distortion. So kung makakarinig ka ng gitara dito, full talaga siya, clarity din yung mga piano sounds, at in your face talaga yung bass ito, hindi siya talaga sabog. Actually kung papakinggan nyo to sa YouTube o sa mga headphones nyo, hindi nyo siya ma-appreciate, pero bibigyan ko pa rin kayo ng idea paano mag-perform o kung anong tunog ng Edifier MR5. Cut the cord to the static, let the black box on my name. Tossed in prayer, velvet panic, feed the wildfire with blame as to the sky. Glitch, halo, hallelujah, overload. We are the rumor in the ruins, we are the undertow. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start aspiring. They're never tiring, no now they feel the fight in them. They feel the fire sweet, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings they keep overflowing. Always stuck in the fire, adrenaline is overloading. Hit the mat like a fighter, they never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. So ito yung Edifier Connects naman natin na applications. Meron tayong mga sound effects dito, at kahit na nasa applications tayo, makokontrol natin yung Edifier natin na MR5. So sa monitor, yan, ako nasa monitor ako lagi. Kung gusto niyo man ng music, pwede rin po, at customize. So sa customize, ito, maka-customize natin yung equalizer na gusto natin. Meron tayong B-shape dito, pero nakadepende sa inyo yan kung ano nagugustuhan ng tenga nyo. Then dahil nga meron tayong button dito, ito may switch naman yan. Kapag red nga, meron tayong monitor dito, green sa music, tapos dun sa customize. So lahat yan makakontrol din natin dito sa applications niya. Then back tayo dito sa acoustic tuning naman, yan nakadepende yan kung saan naka-place po yung monitor natin o speaker natin. At meron tayong acoustic space dito, kayo na yung balang maglaro, nakadepende yan sa room nyo. Then sa desktop control, mas magandang naka-on to dahil mas maganda yung sounds na pinoproduce niya. Nandito rin yung volume control natin, yan pwede natin isagad dyan. So ako nasa 23 lang. At marami din tayong mga settings dito. Yan, user manual, audio setup. Ang audio setup naman ito nakadepende kung saan nyo ilalagay yung active speaker nyo tsaka passive speaker, kung nasa left o tsaka sa right. So tignan nyo na lang yung left and right nyo dito. Then naka power saving mode ako, mamamatay siya pag 15 minutes, at mas maganda na i-activate nyo to kung sakaling hindi nyo napatay yung speaker nyo. Sa mga Bluetooth naman, pwede tayong mag-connect ng dalawa dito para sa phone o kaya dun sa computer natin. At naka-LDAC po tayo, mas maganda kapag naka-LDAC, mas powerful po yung sounds niya at mas maganda. At marami tayong mga settings dito, kayo ng balang maglaro kapag nakabili kayo ng MR5. Okay, para sa akin, highly recommended ko tong MR5 na to. Malinis po siya, maganda po yung bass, at talagang powerful. Lalong-lalo na meron tayong downfiring speaker dito o woofer. Pero kung naka-monitor mode naman kayo, flat lang po siya. So mabibili natin to ng 7,000 to 8,000 para sa akin. Napakasulit niyan para sa isang studio monitor, at makakales pa tayo kapag may sales dyan. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman, at tarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. 光よ燃えろ鉄の空に祈りの
what's up?